No, peace. Magandang umaga. May gusto lang naman ako ibahagi. Worth to share tong knowledge na to. Kaya kung gusto mong may matutunan, tapusin mo tong video na to. Kasi para sa'yo din to, para sa pamilya mo, or pwede na para sa magiging future mo. Sa totoo lang, tapos na ako sa mission na to Pero yun nga, gusto ko rin makatulong sa mga kapwa ko Pilipino na di pa masyadong bukas ang kaisipan sa ganitong bagay. Kaya worth to share talaga. Ito nga pala mga pis, dumating nung isang araw. Ngayon ko lang bubuksan. Pakita ako sa inyo. So ayan, pag muna natin yung ito nga pala mga pis. Ayan. So kung familiar kayo sa logo na yan, yes, Insurance, Pro-Life UK. Ayan, hindi ko napapakita yung info syempre. So insured ako nung June 28, 2022 lang. So mag-iisang taon pa lang pis. So ito yung gusto kong ibahagi sa inyo. So napakaganda. Ito yung policy ko. Ganda, ang ganda. So yan, naka-folder pa yung mga, kung gusto ko basahin yung, syempre yung details. So ayan, para sa pamilyang Pilipino or kung gusto mong maging panatag, lalo na sa future mo, kung gusto sinisimulan mo ring i-build. Disclaimer lang mga pisa, hindi ako insurance agent or financial advisor. Dati po dito sa Pro-Life UK 2018. So yung mga natutunan ko gusto ko lang din ibahagi sa inyo kasi napakaganda po talaga na merong life insurance, lalo na ang isang tulad kong padre de pamilya. So kung ano man ho ang mangyari sa akin, panatag ako na may iwan ako sa pamilya ko. So kung meron kayong mga kilalang financial advisor or insurance agent, better to consult na mga bis. Dapat nga noong 2018 pa ako nagpa-insured So binata pa kasi ako noon, happy-go-lucky. So parang hindi ko masyadong iniisip yung future ko noon. So yung pinagkunan ko ng life insurance na to, dati na siyang insurance agent. Dati niya na akong inalo kung gusto kong maging insurance agent. Tignan mo, mapaglaro ng tadhana. Nung nag-resign ako sa Samsung, doon din pala ako babagsak. Maging insurance agent ako. Hindi agad ako kumagat sa kanya, diba? So dapat 2018 pa lang insured na ako. So ang laki na sana ng ipon ko. So hindi ko na sasabihin kung magkano na yung ano ko dito, so yung na-imbak ko, pero ayun nga, panatag ako na mawala man ako sa mundong to. Ikaw bilang padre de pamilya, diba dapat alam mong secured yung future din ng may iwan mo. So ayan ang isang silbi ng life insurance. So masyado kasing mahaba kapag pinaliwanag ko, pero pwede rin security ng money kung isa ka ring negosyante, napakahalaga po ng insurance, number 1. So kung may mga kakilala kayong mga insurance agent, better to consult mga bis. Kung mapanood nyo naman to, kumuha na kayo. Hanggat di pa huli ang lahat, mahal po ang insurance kapag nagkakaedad na tayo, at huwag nyo pong antahin na magkasakit kayo bago kayo kumuha ng insurance, kasi hindi po pwede yan, lalo na kung sa mga malalaking kumpanya. Ano bang number 1 na insurance dito? Insurance company sa Pinas? Ano yata Sun Life So nung 2018 ako, alam ko Sun Life. Siyempre pinag-aaralan din yung mga mga competitors. Ewan ko kung pang ilan na tong Pro-Life Bago-bago lang din kasi itong Pro-Life. Doon na ako kumuha niyan sa nagalok sa akin ng insurance noong 2018 pa. Isipin mo, ilang years ang lumipas. Ngayong 2022 lang ako na-insured. Sayang yung panahon, di ba? Yung panahon na yun, magkano na sana yung naipon ko sa insurance. Ang maganda kasi sa insurance ngayon mga pis, may tinatawag na DUL. So, hindi ka lang basta insured, nagsisave ka pa. Sa pagkakaalam ko connected through stock market yung pera natin, ini-invest din nila Pero, ayun nga, better to consult financial advisor kasi hindi ko na po profession yan. Umalis po ako dyan, hindi ginusto ng puso ko yan, kumbaga hindi ako tumagal dyan. Ayoko sa linya na yun. Gano'n kasi diba, pag di ka na masaya, syempre. Kung gusto mo mag-grow, aalis ka talaga sa trabaho na hindi mo na gusto or hindi ka na masaya. So, nag-explore ako ng mga habang storya. Ayun nga, kung ano mang insurance yan, Sun Life, Pro-Life, ano pa bang mga ngayon, AXA ba yun? Maraming insurance Pero iisa lang mission niyan, kahit anong tatak or anong brand, anong company ng insurance company na yan. Isa lang ang mission ng mga yan. Mahal mo yung pamilya mo. Be insured. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Ito nga
mai-share ko na lang din sa inyo. Diski anak ko, peace, pinaghahandaan ko. Di ba, mapupuno na. Yan, nakasulat yan. Ribbon, anak namin, ribbon savings. So, pag nasa tamang edad na siya, so, ito iaano ko to. Kukuha ko siya ng insurance habang bata pa. So, yung mga pagkakamali o hindi nagawa ng mga magulang natin dati, huwag na natin ulitin. So, pag saliksik tayo, napakalawak na ng mundo ng internet ngayon. Halos lahat nandyan na isusubo na lang sa atin. Mas maibigay natin yung best sa pamilya natin, lalo na sa mga anak natin. Siyempre, better to secure their future, di ba? So, ayan ang pinakamagandang gawin natin, inheritance, kumbaga, di ba? Kaya ayan, mga piso, mapupuno na. Pa 20-20 lang isang araw yan. Pero tignan mo naman, magkano na yan, tingin mo. Tingin ko mga nasa 3,000 to 4,000 na to. So, mapupuno na siya, di ba? Magtanim para may anihin, di ba? Totoo yun. Maging wise tayo sa pera, mga piso. Isa. So, ito tignan natin itong ano. Tingin ko, ano to previous niya. Sakto. Woohoo! Nabasag yung nabasag yung isang mug namin Kasi mahilig akong uminom ng mainit na lemon or maligamgam na lemon sa umaga. So, alam ko nanonood ka, Ate Angela, maraming salamat. Lalo na yung way back 2018, yung mga natulong mo sa akin. Nung nangangapa ako bilang insurance agent, ikaw yung naging sandigan namin. Naging sandigan ko lahat ng tanong. Hindi ka nagsawa na sagutin ako, tulungan ako. Nakakabaliw rin maging insurance agent. Yung daming inaaral. Kahit nga si Chinkitan inano na yan, hindi naman sa pagmamarket. Na-content niya na rin yan kung gaano kahalaga ang magkaroon magkaroon ng life insurance. Napakahalaga talaga niyang piece, lalo na sa tulad natin na gustong maging wais sa pera. Kumuha ka ng life insurance. Yun lang naman, trabahong malupit palagi, bawal tamad. Pagpalain tayo lahat, peace, ingat, ayos.